A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon tayong isang hadith na nais ibahagi sa inyo na kapupulutan natin ng malaking aral. At ang aral na mapupulot natin dito ay maaari po nating isabuhay sa pang-araw-araw nating ginagawa o pamumuhay. Ang hadith na ito ay sinaysay ni Anas bin Malik, tarugdanuwa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang hadith na ito ay isang makatotohanang pangyayari sa pagitan ng mga sahaba at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ito yung salaysay ng hadith. Kami ay nakaupo kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay nagsabi, may darating sa inyo o may papasok sa pinto na yan na isang lalaki na kung saan siya ay mananahan o siya ay taga-paraiso. At mayroong dumating na lalaki, pumasok na lalaki na kung saan tumutulo ang tubig sa kanyang balbas. At ang kanyang mga tsinelas ay inipit niya sa kanyang kaliwang bahagi ng kamay. At siya ay mula sa Ansar. Ibig sabihin ng Ansar, taga Madina, na tumulong sa mga tao, sa mga Muslim na lumikas mula sa Makkah. At ito yung pangyayari. At kinabukasan, ganun pa rin yung pangyayari. Nagtipon-tipon ng mga sahaba kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi pa rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong lalaki na papasok dyan sa pintong iyan na kung saan siya ay mananahan sa paraiso o siya ay taga-paraiso. At walang ibang pumasok na lalaki maliban na lamang kung sino yung lalaki na pumasok nung unang araw na sinabi yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ikatlong araw na kung saan nagtipon-tipon muli ang mga sahaba at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi pa rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung salita na sinabi niya nung unang araw at ng pangalawang araw na may papasok na lalaki dyan at siya ay mananahan o taga-paraiso. At walang ibang pumasok na lalaki doon maliban na lang yung pumasok na lalaki sa una, pangalawa, at hanggang sa pangatlo, siya pa rin. Walang ibang pumasok, maliban siya. Wala nang iba. Ganun pa rin yung sitwasyon ng lalaki. Basa yung kanyang balbas, tumutulo yung tubig sa kanyang balbas, at yung kanyang tsinelas ay ganun pa rin. At nung tumayo na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natapos na ang kanilang pag-uusap, si Amr bin As ay tumayo at sinundan niya yung lalaking yon. Sabi ni Amr bin As sa lalaking yon na sinasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taga-paraiso siya, sabi niya, katotohanan nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng aking tatay. At sinabi ko sa kanya at ako'y sumumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ako sasama sa kanya o hindi ako mananahan sa kanya ng 3 araw, 3 gabi. No? Sinabi ito na Amr bin As. Sabi niya, kung ako ay pahihintulutan mo lamang na manahan sa'yo sa loob ng 3 gabi at 3 araw na iyon, no? Sa mga araw na iyon, ako ay mananahan sa'yo. Kung pahihintulutan mo lang, tsak na gagawin ko. No? Faqala na'am. Sabi ng lalaki, walang problema. Sige, manahan ka sa akin. Walang problema hanggang sa matapos yung hindi pagkakaunawaan ninyo ng inyong ama. So 3 lang, 3 araw. Dalawang aral ang makukuha natin dito mga kapatid. Ang karapatan ng bumibisita sa isang tahanan ay 3 araw. At ang nabanggit ito sa hadith, at ang tao na hindi nagkaunawaan o nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, pinapahintulutan lamang sila na hindi magpansinan ng 3 araw. At ang hihigit pa doon ay isa nang nakakuha na sila ng parehong kasalanan dito. Maliban na lang sa kung sino ang unang magsasalam. So dalawang aral ang makukuha natin doon sa pangyayaring 'yon. So sabi ng lalaki, marhaba, walang problema. Welcome ka. Tumira ka sa akin hanggang sa matapos yung 3 araw na kung saan hindi kayo nagkaunawaan ng iyong tatay. So qala Anas, ay isa ito ni Anas, sabi ni Anas bin Malik, kinukwento ni Abdullah bin Amr bin As, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinukwento niya
At si Anas bin Malik ang nagsasalaysay na si Amr bin As ay natulog nga, totoong nakatulog sa bahay ng lalaking yon ng 3 gabi. Pero, nung matulog si Amr bin As sa tahanan ng lalaking ito na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taga-paraiso, wala siyang ibang nakitang gawain. Wala siyang ibang nakitang gawain na kakaiba. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa nila na pagsasala, pag-aayuno, o pagzikir, pag-alaala sa Allah, ganun din yung ginagawa ng lalaki. At nakita niya, maliban na lang sa sabi niya, kapag siya bumabaligtad siya sa kanyang higaan, kapag halimbawa nakaharap siya sa kanan, kumaliwa siya o humarap siya, sinasabi niya, siya ay nagzikir sa Allah. Sinasabi niya, La ilaha illallah. Meron siyang mga zikir na sinasabi sa bagay na yon. Pero sa iba pang mga gawain ay pareho lang. Wala siyang ibang ginagawa. Hindi nga siya tumatayo sa gabi para magsala. Hanggang sa hinihintay lang niya yung Salatul Fajr. Salatul Fajr para siya ay magsagawa ng sala ng Fajr. At dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ipinagpatuloy ni Anas bin Malik ang salaysay. So, ganun pa man sabi niya, wala akong ibang narinig sa lalaking ito na sinasabi niya maliban na lamang sa mga kabutihan. Noong matapos na yung 3 araw o 3 gabi na pananahan niya sa lalaking ito, siya ay magpapaalam na siyempre. No? Kasi 3 araw lang usapan nila. So, hindi mawala sa isip ni Amr bin As na walang kakaiba na ginagawa ang lalaking ito. So, hanggang sa bago pa man dumating sa punto na maliitin ni Amr bin As ang kanyang mga gawain, sinabi na ni Amr bin As yung katotohanan. Na? Sinabi na ni Amr bin As yung katotohanan. Kasi bago pa dumating sa punto na maliitin ni Amr, kasi wala siyang ibang napansin eh. Walang napansin si Amr bin As na mga gawain na kakaiba. Kumbaga pareho lang sila. So, sabi ni Amr bin As, bago ko maliitin, o bago dumating sa punto na mamaliitin ko yung kanyang mga gawain, sasabihin niya na yung totoo. So, sinabi ni Amr bin As, Ya Abdullah, o alipin ng Allah. Sabi niya, katotohanan, hindi naman talaga nagkaroon, sa araw na ito lang, no? Hindi nagkaroon ng hidwaan o ng galit sa pagitan ko at sa pagitan ng tatay ko. At hindi niya ako pinalayas. Walang nangyaring ganun. No? Walang nangyaring ganun. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, narinig ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka 3 mirar, na nagsabi sa iyo ng 3 beses. Sinabi niya, mayroong darating na lalaki o mayroong papasok na lalaki diyan na siya ay taga-paraiso. 3 beses niya sinabi yun at 3 beses ka ring pumasok. Ikaw, walang iba. Sabi na Amr bin As, walang ibang pumasok na lalaki doon maliban lamang sa'yo. Ito yung naging dahilan kung bakit ako, sabi ni Amr bin As, kung bakit ako ay nagnais na matulog sa iyong tahanan, manahan sa iyo ng 3 gabi upang malaman o alamin ko kung ano yung bagay na naging dahilan bakit ikaw ay nasabi ng propeta Muhammad na taga-paraiso. Yun nga, sabi ni Amr bin As, ninais kong matulog sa iyo ng 3 araw o 3 gabi upang malaman ko kung ano yung gawain mo at gawin ko ito sa aking sarili. Ngunit, sabi niya, wala akong nakitang maraming gawain sa iyo o wala akong nakitang kakaibang gawain sa iyo. Pareho lang tayo ng ginagawa. So, ano kaya yung naging dahilan? Bakit nasabi ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit dumating sa punto na sinabi ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang papasok diyan taga-paraiso at ikaw yung pumapasok, samantalang yung gawain mo at gawain ko pareho lang? Yun yung sinasabi ng Amr bin As. Sabi ng lalaki, sabi niya, kung ano yung ginagawa ko, nakita mo. Kung ano yung nakita mo, yun lang ang ginagawa ko. Anong sinabi ito ng lalaki? Tumalikod na si Amr bin As. Tumalikod na siya at wala na siyang nais pang malaman. Pagtalikod ni Amr bin As, tinawag niya ako. Tinawag siya ulit ng lalaking yun. Sabi ng lalaki, Ya Amr,
Ya Amar, kung ano yung nakita mo sa akin sa loob ng pananahan mo sa aking tahanan ng 3 gabi, ayun na yun. Yun na yun. Kung ano yung nakita mo sa iyong mga mata, yun na yun. Ginagawa ko talaga yun. Maliban na lamang na mayroon akong ginagawa sa sarili ko at ito ay trabaho ng puso. Ano yun? Sabi ng lalaki, never akong natulog o hindi ako natulog sa gabi. Maliban na lamang na ang puso ko ay hindi nagdadala ng pandaraya o galit sa mga Muslim. Ni hindi nagdadala ang puso ko bago ko matulog ng inggit na nanaisin ko na mawala sa isang Muslim ang kabutihang ibinigay sa kanya ng Allah. Hindi ko dinala yun. Hindi dinala ng puso ko yun bago ko matulog. Hindi ito dinadala ng puso ko. Hindi siya nagkaroon ng puot, hindi siya nagkaroon ng galit, hindi siya nagkaroon ng inggit sa kanyang mga kapatid na Muslim. Allahu Akbar. Ito yung sinabi ng lalaki. So walang kakaiba. Nagsasala rin siya, nag-aayuno siya, o kung ano pa man, nagzikri siya. Pero yung laman ng kanyang puso bago siya matulog, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay malinis. Hindi siya nagkaroon ng galit, ng puot, ng inggit sa kanyang mga kapatid na kamusliman. Sabi ni Amr bin As, ito yung naging dahilan bakit nasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang papasok sa pinto na yan ay taga-paraiso. Wahiyallati la nutiq. At hindi namin ito kaya. Pero pagsusumikapan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, napakalaking aral sa atin. Kung atin lamang pagninilay-nilayan ang hadith na ito, napakalaking aral. Marami sa atin sa panahon ngayon na kung saan ang mga galit sa kanilang puso ay nananatili. Hindi lamang sa pagtulog, bagkus hanggang kamatayan. Yung galit, yung inggit, yung puot sa kanilang mga kapatid, hindi nawawala. Na siyang dapat nating i-apply sa ating mga sarili. Kahit mahirap, inshallah, gawin natin. Dahil ito ay isa sa mga katangian ng pagpasok sa paraiso. Ito ay isa sa katangian upang makuha natin ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay bigyan niya o biyayaan niya ng kanyang paraiso. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, maaaring tayo ay nagsasala ng 5 beses, nag-aayuno, tumatayo sa gabi upang dakilain ng Allah. At ang ating mga dila at ang ating mga labi ay nababasa ng pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, baka mayroong problema sa ating puso na kung saan hindi natin ito malinis at nagdadala ito ng galit, puot, inggit sa ating mga kapatid. Mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, alisin natin ito. Alisin natin ito. Linisin natin ang ating mga puso. Linisin natin ang ating mga damdamin. Alisin natin ang galit sa ating mga kapatid. At huwag nating hahayaan na tayo ay abutan ng kamatayan. Dito sa hadith, hindi niya hinahayaan na matulog siya. Noong magbago yung araw, na ibang pahina na naman ng gawain, kinabukasan, na mayroon siyang galit sa puso niya. So sa atin marami, uulitin ko, marami sa atin, hindi lang pagtulog, hanggang kamatayan, marami nagdadala ng puot at galit sa kanyang kapatid. Allahu Akbar. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sana ay napulutan po natin ng aral ang hadith na atin na isalaysay ngayong araw na ito, at gawin natin itong pattern, o gawin natin itong dahilan, insyaAllah, upang tayo ay magkaroon ng pagpapatawad o maalis ang ating inggit sa ating mga kapatiran, at nawa ay gabayan tayo ng Allah, at tayo kahabagan ng Allah, at tayo ay kaawaan ng Allah.